madami tayong pag-uusapan. Pero ulitin ko, mga bossing, no, pagpaumanhin nyo na yung background natin. Kasi nga sabi ko sa inyo, hindi pa tayo nakakapag-ayos nitong ating mga kagamitan dito sa ating bahay. Okay, dito sa bagong bahay, mga boss. Okay, and dahil po dito sa amin Biyernes ng gabi o Friday night, ako'y makikiusap at ako'y hihingi ng paumanhin kasi hindi muna tayo magsha-shoutout. Although nakikita ko yung inyong mga komento diyan sa comment section, mga bossing, okay? So, eto na nga ho, mga kababayan. Bukas na lang po tayo o mamayang gabi po tayo magsha-shoutout, okay? Mga bossing, umpisahan na natin to at baka umpisahan pa ng iba. O eto, yung mga palagi ang tinatanong ho ng mga DDS. Lagi pong sinasabi ng mga DDS, Diyos ko, yung gobyerno ni Marcos Jr. wala namang naipapakulong. Sinagot to sila ni Antonio P. Contreras, mga kababayan. Ano sabi? O dun sa mga nagsasabi daw na wala pang nakukulong, na corrupt, ano daw ang tawag ninyo kay dating Pangulong Duterte? Ano yun? Nagbabakasyon nga lang. Naglolokohan pa ba tayo? Di ba ang panahon niya, siya mismo ang nagsabi, siya mismo ang nagsalita. Ano sinabi niya? Ako din magnanakaw. Ako din nagnakaw din ako nung panahon ko. Kaya lang, yung mga nanakaw daw ho, mga boss chief mo, sir, ay ubos na. At bukod pa doon, mga kababayan, isama mo na, no, yung mga reklamo nung mga taong nabiktima, di umano, ng laban kontra droga, mga bossing. Yung laging sinasabi, ubos yung droga, ubos yung mga drug lord sa Pilipinas, pero nangyari ho ba? Parang hindi naman. Parang yung mga panahon nila, parang piso-piso lang ho, yung mga nahuhuli, mga boss. Diba? Parang nung panahon ho nila, mga kababayan, yung tipong maliliit lang ang nahuhuli. Di po ba? Formally, lahat-lahat yan. Sa panahon ni dating Pangulong Duterte yan na. Totoo nga naman, di ba? Merong nakulong. At eto ho, mga kababayan, gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, ang nag-umpisa, ang nagsimula, ang nagsiwalat ng lahat-lahat po, mga bossing, ng problema sa korupsyon, especially ho, yung mga flood control, yung mga ghost project na yan, sa panahon ho, lahat ni Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing, nauungkat, nakukuha, naiimbestigahan ho. O tapos ano sasabihin nila? Yung mga DDS kasi, mga nagmamadali. Akala nila ganun-ganun lang ho na tipo bang wala namang napapakulong to eh. Akala ho yata nila lahat makukuha nung style digong. Akala ho yata lahat na magiging parang madali yung walang due process. Hindi uubra kasi mga boss yung ganun. Ano po? Hindi uubra mga boss pa mo sir kasi nga dito iginagalang yung karapatang pantao. Dito lahat po yan kailangan ng masusing investigasyon. Hindi po pwede yung basta banat na lang ng banat. Hindi po pwede, no? Lagi pong pinapahalagahan ang karapatang pantao dito po sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos. Importante po 'yon na masunod 'yon. Paano na lang? Like example na lang ho, mga bossing. 'Di ba? Banat ng banat, bira ng bira. Hinatulan yung isang tao, hindi naman pala siya ang gumawa. Ano mangyayari doon sa tao na 'yon? Kawawa naman. 'Di ba? Ano mangyayari doon sa napagbintangan na 'yon? Masisira ang buhay. Paano na lang yung mga pinapaaral na anak, pinapaaral na mga kapatid, etc., etc., kumbintan lang ho. Kaya, napaka-importante ho, mga boss si Pamo, sir, nung masusi at tamang investigasyon. Hindi ho pwede yung pabara-bara lang na sasabihin ng mga DDS, kay Tatay Digong, tapos na yan, nakulong na yan, etc. Di po ba nung panahon niya, may inilabas pa na kartolina o Manila paper, nandun daw nakalagay mga bossing, lahat ng mga tiwali. Tapos nung mamukat-mukat mo,
hindi naman ho talagang tiwali. Yung iba, kagaya ni Jed Mabilog, mga bossing, di ba? Kagaya ni Jed Mabilog, ano po ang ginawa, mga kababayan? Sabi, idinawit lang upang sa ganon ay rumekta maging hagdanan para mapunterya si dating Senador Franklin Drilon. Ugali ho ba? Asal ho bang tama yon? Hindi. Sisira ng buhay. Di ba? Para lang makagante, makabawi. At ito, yung Vice Presidente hanggang ngayon nga hindi nagpapaliwanag ng tungkol sa confidential funds eh. 'Di ba? Hanggang ngayon ho, mga bossing, ang ano ginawa nila kung bakit nahinto yung impeachment, technical. Wala po sa kanilang nakapagpaliwanag kung ano talaga yung dahilan at kung saan napunta yung confidential funds. Ang ginawa nila, dumali ng technical. Hindi pwede yung impeachment na yan kasi dalawang impeachment na yung pinasa. Ikaw ba, Pilipino, papayag ka na ganun lang yung dahilan nila? Kinsenas katapusan, binabawasan ka ng pera, ng sweldo na sana pandagdag sa pambili mo ng pagkain. Di ba? Sino yung nagsasalita? Naku, pasensya na ho. Hindi, sabi ko tumahimik wala. Ayan, hindi mapigilan. Ayun na mga kababayan. Ikaw ba papayag ka ng gano'n na lang ang dahilan, gano'n na lang ang sasabihin sa iyo? Di ba? Hindi pwede yung impeachment, hindi tuloy yung impeachment. Bakit? Kasi pangalawang impeachment na yan kasi ganito, ganyan na yan Pero yung totoong issue, hindi ho sinagot. Yung totoong tinatanong ng bayan sa kanila, hindi ho sinagot, mga bossing. So halata na hindi nila kayang sagutin. Di ba? Nung bandang huli, after 2 years saka lang, sinabi ni Sara Duterte, yung confidential funds po, ginamit ko sa pagsugpo ng korupsyon doon sa Department of Education. Kung yan ho talaga ang dahilan nung pinaggamitan ng confidential funds, mga bossing, di sana ho dati pa sinasabi yan. Unang araw, unang bugso pa lang, nung mga katanungan sa confidential funds, sinabi na nila yan. Meron na silang dahilan agad. Pero hindi. 2 taon na makalipas, saka sasabihin na yung pera ginamit sa pagsugpo ng korupsyon doon sa sa DepEd, kalokohan, mga boss, di ba? Kung ako ang sitwasyon o malalagay sa sitwasyon ng Vice Presidente, ibubuka mo pa lang yung bibig mo na sasabihin mo magnanakaw ako. Dadahilanan ko na yan. Sasabihin ko na kung ano yung rason ko para maipagtanggol yung sarili ko. Ganon ho yun, mga kababayan. Pero sila umabot pa ilang buwan? Halos napakaraming buwan. 24 buwan ho. Ibig sabihin, 2 taon bago nakaimbento, nakaisip ng kanilang depensa. Okay? So, ayan, Bongo, Sara Duterte, sino pa ba? Si Bongo, Sara Duterte, baka si Joel Villanueva. Huwag kayo mainip. Tapos yung mga diskaya, sabi ni Secretary Vince Dizon? Linggo na lang ang tatagal niyang mga yan. Sa kulungan na, mga magpapasko ang mga yan. Di ba? Kaya, ulitin ko sa inyo, wala pa sa ngayong napapakulong, pero baka mag-iyakan kayo kapag dumating na yung oras ng kulungan. Sabihin nyo na naman, naku, wala, ayan. Ginigipit ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos itong mga ito. Di ba? Yan yung mga pinagtatanggol ng mga DDSO, mga boss Anyway,